halaman dun, oh. Confirming test, speed test na. Good morning mga kapatid. Magpaparenew nga pala ako ng aking motor. After almost 1 year, eto naman ako ngayon, February, papunta ng LTO, Pasay Branch. Dahil every year, updated naman tayo sa pagpaparenew ng ating motor, kaya kahit paano, kabisado ko na kung paano ang mga gagawin. Bago nga pala ako nito dumiretso sa LTO, nauna muna ako nagpunta sa Cebuana. May nakapagsabi nga sa akin na doon daw mas mura ang pagkuha ng insurance para sa motor. Dahil nga isa sa requirements ang insurance sa pagpaparenew ng motor. Sa kasamang palad, hindi tinanggap ang ORCR natin sa kadahilan ng wala pa daw plate number sa CR. Kaya no choice ako kundi gaya ng nakagawian, sa LTO pa din tayo kukuha ng insurance. May kamahalan, pero wala naman magagawa kasi kailangan. So yung tips lang din dun sa mga may plate number na motor, pwede kayong magsadya na mismo dun sa Cebuana. Kasi yung manggagaling na insurance dun mismo sa Cebuana, tinatanggap yun ng LTO. Accredited naman nila yung Cebuana Luwilier. Andito na nga pala tayo sa kabahan ng EDSA, dito sa Pasay Rotonda. Medyo may traffic, pero paglagpas naman dito, maluwag na.
Kitang-kita nyo naman, medyo maluwag pa yung kalsada. Kasi nga, maaga tayong umalis sa bahay. Mas maganda kung magpaparehistro kayo ng mga motor nyo, maaga kayong umalis. Kasi minsan, pag tinanghali ka na ng gising, tanghali ka magpunta ng LTO o hapon na, may kadalasan na nangyayari na pababalikin na lang kayo kinabukasan para sa releasing ng Certificate of Registration nyo. Kamalas-malasan pagka Friday ka napunta, Monday na release ng CR mo. Kaya mas maganda, mas maaga. Hindi naman ganun kahirap pagpa-renew ng motor as long as may insurance ka at good running condition ng motor mo, makakapagpa-renew ka. Nakita nyo itong naka-NMAX na to? Huwag nyo gagayain yan mga kapatid. Bawal dyan, bukod sa bawal, delikado na. Pawang mga professional lamang po ang mga gumagawa niyan. Kita nyo naman, kung saan nagpunta, ayun na, tumawid na. Bawal yun mga kapatid, delikado yun. Huwag nyo gagayain yun mga kamote. Shoutout lang kay kuya naka-NMAX, no? Ingat-ingat lang po sa biyahe kuya. Ride safe. Wow. Yun, nakarating din. Andito na tayo mga kapatid. Dito sa kanang side ko, dito yung emission test. Dito sa kaliwa yung LTO. Dito muna tayo, magpapa-emission test muna tayo. Yun, tinutulak ko na si Lila. Pag nandito na kayo sa loob, ipapapasok na nila sa inyo yung mga motor nyo. So waiting kayo dito, tatawagin na lang kayo. Tapos parang yung recline, gumagana pa. Wait a minute. Pag pinala. Who are you? Yan mga kapatid, nagbabayad na ako dyan para sa insurance ko, which is 650 pesos. Diyan kay ate stable na yan kayo kuha ng insurance. So yun na. Kinuha na tinila. Di ba dinala yung papel nyo dun? Tapos tatawagin kayo. Kukunin dito yung motor nyo. Dadalhin dito yung motor nyo. Yeah, So, come dito na lahat. outside. Come outside. Kitest lahat. So may mga stage nila dyan. Motorcycle lane. Stage 1, stage 2. Dito na sa stage 2 yung headlight test, sound test, emission test. Medyo malalaman lahat yung kondisyon ng motor nyo, kung good working condition pa ba. So yan yung mga stop nila. Ito yung accredited ng LTO.
Yun, pinipicturean si Lila. Bawat parts, pinipicturean nila bawat anggulo ng motor mo para isama doon sa record na ibibigay mo at ipapakita mo sa LTO. Pati yung odometer mo i-check dito kung ilan na ang tinakbo ng motor mo. Yan ay speed test. Oh, yun na. Headlight test, sound test, emission test. Headlight, kung okay ba yung headlight nyo, nasa tamang angulo. Sa sound test ata, dyan yung bosina, tunog ng tambucho nyo. Yan yung last is emission. Yung sa makina naman gagaling yun. May tatapat doon na parang hose doon sa tambucho nyo. So ayun na, pinasok na yung isang hose doon sa tambucho ko. Ito yung tinatawag na emission test, no? Sinusubaybayan dito yung pollutant na nilalabas ng mga motor nyo. Particular na sa maaring suriin is yung mga antas ng carbon dioxide, hydrocarbons, carbon monoxide, or nitrogen, at iba pang mga emission na nagmumula sa inyong mga motor. So yun, no? Ano bang unang pinakalayunin ng emission test, no? Dito guys, tinutukoy yung antas ng air pollutant na binubuga ng mga tambucho ng motor natin. Ang layunin ng emission test ay tumutulong sa nabawasan ang dami ng mga pollutant na nakakapinsala sa ating mga kapaligiran. So kaya nire-required ng Land Transportation Office sa pagre-renew ng mga sasakyan ng mga motor ang emission test. Tatawagin nilang boss na. Hintayin natin, tawagin tayo doon. So yun mga kapatid, andito na tayo sa loob ng LTO branch. Yung papel natin kanina, yung naging resulta doon sa emission test, dinala natin doon sa record. So yung evaluator, dadalhin dito sa loob. Then hintayin natin, tawagin tayo. So, hintayin natin, waiting tayo, tawagin tayo. Yung tinawag na tayo. 50 pa. 250. 450. 450 ka. 250 pa po. 450 na lang. 450 centavos. Yan lang po eh. Tinawag na tayo. Yung cashier. Yung sa... Yung...
Siya yung cashier dito sa LTO. Siya yung magkatawag ng mga position niya dito is head cashier sa LTO. Waiting na tayo. Step 5, releasing. Makapagbayad na tayo sa cashier. Yung pusa, talagang hindi siya maalis. Nandun siya sa window ng cashier. Ano siya, audit. Nag-audit yung pusa eh. Nag-audit si Mingming. Ayun, ayun. Nila pa siya Ayun, habang hinihintay natin yung ma-release ang ating release pro. Ayun, si Mingming naliligo na. Waiting na tayo. Step 5, releasing. Makapagbayad na tayo sa cashier. Okay. Nawag na tayo. Demehilio. So yun, pauwi na tayo mga kapatid. Natapos din sa pagparenew ng motor. Ano-ano nga ba at magkano ang nagastos ko sa pagpaparenew? So ito na. Number 1, for insurance ay 650. Number 2 is para sa payment sa emission testing ay 560 pesos. At ang panghuli ay para sa certificate of registration nyo. Yun ay 254.50. So ang total na nagastos natin mga kapatid para sa pagpaparehistro ay 1,464.50 pesos. Yan po mga kapatid ang gastos kapag kayo ang magpaparenew ng inyong mga motor. Pero depende pa din kasi magkaiba naman ang amount ng mga nagpaparehistro ng mga motor o mga sasakyan. Mahalaga may idea na kayo kung magkano ba yung halaga ng pera na kailangan nyo para makapagparehistro ng inyong mga motor. So yun lang mga kapatid, salamat sa pananood. Sana nakatulong po yung video ko sa mga hindi pa nakakaalam kung paano magparehistro ng sasakyan o ng motor. Then until next video, ride safe mga kapatid. Thank you.